Kuya Jay, sa unang araw ko pa lang sa bahay ni tita ay humanga na ako sa ganda niya. Pero sa kabila ng kapatid ito ni daddy ay parang mag-edad lang kami. At kung titingnan ay mas malaki pa ako sa kanya. Mana kasi ako sa tangkad ni daddy. Nasa 5'8" talampakan na ako sa edad ko na 18. At sabi niya ay hindi ako mapagkakamalan na 18 lang. At dahil sa probinsya na ako halos nagkaisip, ay bihira akong makakita ng mga magagandang babae. Kaya ang normal na pananamit ni tita sa bahay niya ay kakaiba ang dating sa akin. Minsan nakikita ko na may kasamang lalaki si tita at pumasok ito sa kwarto niya. Kaya naman labis ang inggit ko sa mga lalaki na nakakasama ni tita. Napakaswerte naman nila sa napakaganda kong tita. Kaya minsan isang gabi ay naghintay ako na umalis si tita. Para pasukin ang kwarto niya at malaman ko kung anong meron sa loob. Pero wala naman akong bagay na nakita na kakaiba. Pero ang tunay pala na kakaiba ay nang dumating na si Tita Eileen na mag-isa. At ganoon pala si tita kapag nasa loob ng kwarto. Wala pa akong karanasan sa anuman na babae. Pero kapag nakikita ko si tita, ay hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Labis na rin ang kaba ko, dahil sa tagal ng pagtatago ko sa likod ng kurtina. Ang inaalala ko ay paano kung makita ako ni tita. Sigurado ay pauuwin ako nito sa probinsya. Kaya hinintay ko na makatulog ito. Kaya nang makita ko na nakapikit na si Tita Eileen, ay marahan na akong naglakad palabas. Pero bago ako makarating sa pinto, ay gumalaw si Tita Eileen. Kaya natigilan ako. Pero dahil sa angking ganda ni Tita, ay hindi ko napigilan ang aking nararamdaman. Dahan-dahan akong lumapit sa mukha ni Tita. Napakaganda ng babae. Kaya hindi ko napigilan ang aking sarili sa tulog na aking tita. Akmang ilalapit ko sana ang aking labi kay tita, pero nag-alala ako na magising ito, kaya kinunan ko na lang ng picture. At iyon ang aking laging tinitingnan. Walang araw na hindi ko tinitipigan ang picture ni tita sa cellphone ko. At bago ako matulog ay isinasama ko ito. Dahil sa pagbabakasakali na mapaniginipan ko si Tita Eileen. Sam, sukatin mo nga itong short at damit kung magugustuhan mo, para naman hindi mo na sinusuot ang mga damit mo na parang ilang taon na ang lumipas. Sabi ni Tita sa akin, sabay abot ng mga damit. Tita, ang ganda nito, magkano bili mo? Mga naiwang damit yan ng ex-boyfriend ko dito. Sigurado na hindi naman nababalik yon. Kaya sayo na yan, sabi pa ni tita sa akin. Pero tulad ng dati, hindi pa rin ako makatingin ng diretso kay tita dahil sa suot na naman ito. Kaya para maiba na lang ang tumakbo sa isipan ko, hindi ko na lang tinitingnan si tita. Kahit na halos masilaw ako sa maputi nitong hita. Simula kasi nang mapunta ako dito kina tita, namulat na ako sa katotohanan at natuto sa ganda ng mundo. Maging ang magpaligaya ng walang kasama ay nagagawa ko na. At si tita ang laging nasa isip ko. Nandyan ba si Eileen? Ito ang tanong sa akin ng isang medyo may edad na babae na mukhang mataray. Wala po siya. Sabihin mo sa kanya, magbayad ng renta. Kung hindi ay lumayas la kayo dito. Ilang buwan na kayong hindi nagbabayad. Mahiya naman kayo. Ang sunod-sunod na salita ng babae, habang nakapamaywan ito. At halos hindi na ako makasagot. Opo, sabihin ko po mamaya. Ito lang ang nasabi ko at tumalikod na ang babae. Sino kaya iyon? Bakit nagagalit kay tita? Sabi ko sa aking sarili. Sam, sino yon? Bakit parang sumisigaw? Tanong naman ni Manang sa akin. May naghahanap po kay tita at nagagalit. Magbayad na raw ng renta. Sabi ko kay Manang.
Si Doña Lourdes yon. Siya ang may-ari nitong bahay. Umuupa lang si Eileen dito. Nakaraang buwan pa nga yan, pabalik-balik at nagagalit na. Ewan ko ba kay Eileen? Ano nang nangyari sa kanya? Simula nang mahiwalay sa kanyang boyfriend, ay nagkawindang-windang na ang kanyang buhay. Kahit ako nga, ay 2 buwan nang walang sahod. Pero naaawa naman ako sa kanya. Kaya hindi ko na pinaaalala. Bumagsak kasi ang negosyo niya, simula nang niloko siya ng kanyang business partner. At nadala lahat ng pera. Kaya nang wala na siyang pera, iniwan na rin siya ng kanyang kinakasama. Mabait si tita mo. At makikita mo na masaya siya araw-araw. Pero deep inside, may malalim na problema yan. Sabi pa ni Manang sa akin. Sa narinig ko, parang nagsisisi tuloy ako. Mali pala ang pagkakakilala ko sa aking tita. Akala ko ay talagang ganoon siya. Kaya ang dating naisip ko na kagandahan ni Tita Eileen at pagbapantasya ko sa kanya ay napalitan ng awa. Kaya nang pumasok ako ng kwarto muli, binura ko na ang mga picture na kuha ko sa kwarto ni Tita Eileen. Sam, ang tita mo? Tanong ni Daddy sa akin. Nang biglang pumunta ito sa bahay. Ito rin ang pangalawang kita namin ni Daddy, simula nang dumating ako sa bahay ni Tita. Kaya medyo ilang ako kay Daddy. Lalo na parang masungit ang mukha nito at seryoso. Kumusta ka dito? Huwag ka mahihiyang tumawag sa akin. Sabi pa ni Daddy habang papaalis ito nang malaman na wala si Tita. Pero bago ito umalis, may iniwan na sobre. Hindi ko na tiningnan kung ano ang nasa loob, pero mukhang pera ang laman. Ibigay ko raw kay Tita pagdating niya, sabi pa ni Daddy. Salamat. Ito ang halos na paiyak na sabi ni Tita. Nang dumating ito, sabay na tiningnan ang binigay ko na sobre. Yung mga gamit mo, ibalot mo na at lilipat tayo ng tirahan. Naghihinayan man ako dito, pero kailangan natin umalis. Sabi pa ni Tita sa akin, bago ito pumasok sa kwarto niya. Kaya matapos akong sabihan ni Tita, ay agad na rin akong naghanda. Sam, sa paglipat ninyo, hindi na ako sasama. Uuwi na rin ako sa mga anak ko. Ikaw na ang bahala sa tita mo. Naluluhang sabi ni Manang sa akin. Matagal din palang nanilbihan si Manang kay Tita. At kahit daw delay ang sahod niya, ay hindi niya ito iniwan dahil sa mabuting pakikisama ni Tita. Noong raw kasing maayos pa ang negosyo ni Tita, ay tumutulong ito sa pag-aaral ng mga anak niya na nasa probinsya. At hindi katulong ang trato sa kanya. Halos kapatid na raw kung ituring siya nito, pagkukwento pa ni Manang sa akin habang nag-iimpake rin ito ng mga damit niya. Kaya ang dating pagkakakilala ko kay Tita ay tuluyan nang nawala. Mali pala ang akala ko, sabi ko pa sa sarili ko. Tita, uuwi na lang ako ng probinsya, nakausap ko na si Mommy. Sabi ko kay Tita nang tuluyan nang umalis si Manang. At kaming dalawa na lang sa bahay. Bakit naman? Iiwan mo rin ako? Wala na akong makakasama doon sa lilipatan natin na bahay. Huwag ka mag-alala, lilipas din ang pagsubok na ito. Saka paano ang pag-aaral mo? Huwag mong alalahanin ang gastos dahil nagbibigay ang daddy mo ng pera sa akin na pang-allowance mo. Sabi pa ni Tita sa akin. Sa bagay, naisip ko rin na wala man lang makakatulong si Tita sa bahay niya. Lalo na wala na si Manang. Oh, di ba maganda ang nalipatan natin? Ang cute. Hindi man kasing laki ng dati. Mukhang tahimik dito, sabi ni Tita sa akin nang makalipat na kami sa isang apartment. Maganda naman, pero isa lang ang kwarto. Sam, pwede ka namang matulog doon sa kwarto. Doon ka sa may lapag, kesa naman nandyan ka sa sala. Dito ka na, sabi pa ni Tita ng unang gabi namin sa bagong bahay. Kaya ako ay naglatag ng higaan sa lapag at si Tita ay sa kama. Pero hindi tulad ng dating kwarto ni Tita na natutulog itong halos walang saplot. Pero ngayon ay nakapadyama pa ito. Nagpatuloy ang ganoong buhay namin ni Tita. At wala na rin akong lalaki na nakikita na kasama ito.
Parang nabisi na si tita sa kanyang bagong negosyo. At dahil pumasok naman ako sa school araw-araw, nalibang na rin ako. Kaya nga pagdating ng hapon, nagmamadali ako na umuwi para magluto ng pagkain para pagdating ni tita ay may kakainin kami. Mahal din kasi kapag mag-order palagi, kaya iyon din ang naisip ko na paraan para makatulong kay tita sa gastusin niya. Wow, sarap naman yan! Marunong ka pala magluto? Sabay amoy sa ulam ni tita. Swerte nga siguro ang bahay na ito. Saka ikaw, tingnan mo, tumaas ang sales ko. Sabi ni tita, sabay pakita ng nakasulat sa laptop niya na hindi ko naman maintindihan. May bagong tindahan kasi si tita ng mga perfumes sa mall na inumpisahan niyang bagong negosyo. Pero isang gabi, dumating si tita na parang pagod ito at nakahawak sa ulo. Dumiretso ito sa kwarto at nahiga, pero hindi naman tulog. Nakatingin lang ito sa kisame. Tita, may problema ka ba? Lapit ko kay tita, sabay upo ko sa kama niya. Wala, pagod lang ako. Medyo masakit lang ang aking ulo. Gusto mo tita, massage ko ulo? Marunong ako. Sige nga Sam, saka isama mo na rin ang balikat ko. Kaya agad na kumuha ako ng baby oil at dahan-dahan ko na minasahe ang ulo ni tita. Saan ka natuto magmasahe Sam? Tanong ni tita sa akin. Nakikita ko lang tita, kina mami, kapag masakit ang ulo niya, ganito lang ang ginagawa. Tita, sa likod naman, daba ka dyan sa may unan. Sandali, tatanggalin ko lang ang t-shirt ko. Sabi ni tita, sabay hubad ng damit. Kaya muli ay nakita ko na naman ang kagandahan ni tita. Pero dahil nakadapa ito sa kama, malaya ko na nahahaplos ang likod nito. Habang pabalik-balik ang mga kamay ko sa likod ni tita, nakatingin ako sa balat nito. Napakaputi niya talaga at wala ka man lang makikita na peklat. Parang ang sarap yakapin, sabi ko pa. Pinagpatuloy ko lang ang pagmasahe ko at napansin ko na nakatikit na si Tita Eileen. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin at biglang ilapit ko ang labi ko sa leeg ni tita at inamoy ko siya. Kahit na maghapon sa trabaho si tita, mabango pa rin ito, sabi ko sa sarili ko. Nagulat ako nang biglang gumalaw si tita at humarap sa akin. Sa gulat ko, napalayo ako kay tita. Sorry tita, hindi ko napigilan. Ang ganda mo kasi. Nauutal na sabi ko. Pero si tita ay hindi nagsalita at lumapit sa akin. Biglang inilapat nito ang kanyang labi sa labi ko na labis kong ikinagulat. Aatras sana ako, kaya lang hinawakan niya ang aking ulo. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, may labi ng babae na dumampi sa akin. At sa unang pagkakataon ko ring naranasan na humalik sa babaeng gustong-gusto ko. Hanggang sa inihiga na ako ni tita, at siya na raw ang bahala sa akin. Ang mga pantasya ko kay Tita Eileen, hindi ko akalain na matutupad. Mas masarap pala kapag aktwal na. Hindi katulad ng mag-isa lang ako at larawan lang ni tita ang nakikita ko. Ginawa ko kay tita ang lahat ng alam ko base sa mga napapanood ko. At tama nga ang lahat ng iyon. Walang pagsidlan ang kaligayahan na nararamdaman ko. At sa kauna-unahang pagkakataon, ay pumutik ang matagal ko ng kinikimkim na pag-ibig kay tita. Ito pala ang pakiramdam ng pagmamahal. Sabi ko pa sa sarili ko, habang nakahiga si tita sa braso ko. Ikaw bata ka pa, ang galing mo na. Saan ka natuto niyan? Siguro marami kang naging girlfriend sa probinsya. Sabi pa ni tita sa akin, habang hinahaplos nito ang dibdib ko. Wala tita. Ang totoo, ikaw ang unang nagbigay sa akin ng karanasan sa pag-ibig na hindi ko makakalimutan sa aking buhay. Mahal kita. Mahal na mahal, tita. Bata ka pa, hindi pag-ibig yan.
Baka sunod na araw kapag nagsawa ka na, sasabihin mo na ang totoo. Hindi pagmamahal yan, sabi ni tita sa akin. Pero ako, totoo at tunay ang nararamdaman ko. Totoong mahal kita, sabi ko pa ulit. At muli ay inulit ko ang ginawa namin at kung kanina ay si tita ang nangunguna, ngayon ako naman ang nagmamando at halos buong magdamag namin ginawa yon. Kaya kung dati ay sa lapag ako natutulog, pero matapos ang mangyayaring iyon sa amin ni tita, magkatabi na kaming natutulog. Kahit wala kaming pinag-usapan o relasyon man na sinasabi, parang kaming mag-asawa na nagsasama. Maagang umuwi si Tita Eileen at minsan ay siya ang nagluluto. Para pagdating ko galing school, kakain na lang kami. Isinasama na rin ako ni Tita sa mga lakad niya. Maging sa mga store na negosyo niya, kasama ako kapag nagpupunta siya. Tinuruan din ako ni Tita kung paano mag-manage ng negosyo at sakto naman ito sa aking kurso na kinuha. Sa edad ni Tita na 33 at ako ay 20, nagsama kami sa bahay na inuupahan niya. Walang alam si mommy at daddy sa nangyayari sa amin. At hindi ko alam kung hanggang kailan ang lihim namin ni tita. Ang alam ko lang, mahal ko si Tita Eileen at handa ako na makasama siya hanggang sa pagtanda ko. Dito ba nakatira si Eileen? Tanong ng isang lalaki. Opo, sino po kayo? Ako si Robert. Mandyan ba siya? Pero habang nagsasalita ito, pinagmasdan ko ang lalaki. Parang nakita ko na sa picture ito. Robert, anong ginagawa mo dito? Biglang tanong ni Tita Eileen sa lalaki. Sorry ay, napag-isip-isip ko na mali ako. Sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sabi ng lalaki na tila ba nagmamakaawa kay tita. Tapos na tayo Robert, ang naka-move on na ako. Kaya please, layuan mo na ako dahil may asawa na ako ngayon. Sabay hawak ni Tita Eileen sa kamay ko. Napatingin naman ang lalaki na parang hindi makapaniwala sa nakita. Doon ko na naalala na ito pala yung dating karelasyon ni tita na nag-iwan sa kanya nang bumagsak ang kanyang negosyo. Hindi na nagsalita ang lalaki, tumalikod na ito habang dahan-dahan naglakad palayo sa bahay. Pero labis ko na ikinatuwa ang mga sinabi ni tita na asawa niya ako. Ito pala ang turing niya sa akin, kaya sa labis na tuwa ko, binuhat ko si tita at pinupog ko ito ng halik. Hindi man ako ang unang lalaki ni tita, ako naman ang unang lalaking minahal niya. Samantalang ako, siya na ang una at huling babaeng mamahalin ko. Sabi ko sa sarili habang naglalakad si Eileen sa altar at si mommy at si daddy ay nakangiti na nanonood sa amin. Tinatanggap kita bilang asawa, Samuel. Ito ang pinakamasayang salita na narinig ko mula sa babaeng pinapangarap ko. Makalipas kasi ang 3 taon, tuluyan na kaming nagpakasal ni Eileen. Hindi naman tumutol ang mommy at daddy sa akin nang malaman nila ito dahil hindi naman pala totoong kapatid ni daddy si Tita Eileen. Noong nabubuhay pa raw kasi ang lolo ko na tatay ni daddy ay napakabait nito. Halos lahat ng lumapit sa kanya ay tinutulungan at isa si Tita Eileen sa mga inampon ng lolo na itinuring nilang kapatid. Sa ngayon ay may 2 na kaming anak. Nakabili na rin kami ng bagong bahay at mga sasakyan. Lalong lumaki ang negosyo ni Eileen nang simulang hawakan ko ito. Masaya ako sa iyo anak. Masayang masaya. Naluluhang sabi ni mommy sa akin nang regaluhan ko ito ng bagong bahay na pinagawa ko sa probinsya namin. Bata man akong namulat sa kamunduhan, naging matured naman agad ang aking isipan. At tulad ng madalas na sabi ni mommy sa akin noon, na kaya siya nabubuhay ay dahil sa akin. Sa ngayon ay ako naman ang nagsasabi nito dahil patuloy akong mabubuhay at magsisikap para sa 4 na babaeng mahal na mahal ko. Si mommy na naghubog sa akin sa pagmamahal. Si Eileen na aking asawa na nagturo sa akin kung paano magmahal.
at ang aking 2 anak na babae na patuloy ko na minamahal.